Good morning po sa inyong lahat. Muli ito po ang ating pangalawang araw po sa ating pong aralin tungkol po sa inyong pamilya. So bago po tayo magsimula, kayo po ay inaanyahan ni teacher na tayo po ay makinig para po mamaya kung may mga katanungan po ikaw, maaari po nating sagutan ng maayos. And after po nun, pwede po bang kayo ay magsipag-upo ng maayos sa inyo pong kinauupuan? Handa ka na po ba? Okay po. So ngayong araw po, tayo po muna ay magbalik-aral ng ating pong mga pinag-aralan kahapon. Ano po ba yung iyong natatandaan na pinag-aralan po natin kasama si teacher? Okay po. So kahapon po, pinag-aralan natin ang tungkol sa iyong pamilya na kung saan ang bawat isa daw po sa atin ay may pamilyang kinabibilangan, tayo man ay marami o kaunti. So ito po ay binubuo ng nanay, tatay, ate, kuya, bunso, at marami pang kapatid. So ito po ay pamilya na kasama natin na nakatira sa tahanan. So basahin po natin ang layunin po natin. So layunin pa rin po natin ang families set their own rules. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin po daw niyan ay ang mga pamilya daw po ay nagbibigay ng mga dapat sundin o mga paalala sa inyong pamilya para po mas mapabuti ang pag-uugnayan o inyong pag-uusap o ang mga komunikasyon nyo po sa loob ng pamilya. So bilang isang bata daw po o miyembro ng isang pamilya, dapat daw po meron kayong sinusunod. So ano-ano pa yun, yung mga sinusunod natin. So isa-isahin po natin yan sa ating pong next slide. So sabi po dyan, basahin lang po ni teacher, sabi po, tingnang mabuti ang mga larawan at sabihin kung ano ang inyong nakikita. So, tama po. So, meron kayo dyan makikitang pamilya na kung saan nandyan si tatay, si nanay, si kuya, at si bunso. So, ito po ay pamilyang masaya o malungkot. Tama, ito po ay masayang pamilya. So, sabi daw po dyan, may mga dapat po tayong tandaan sa loob ng tahanan para mas maging maayos ang ating pakikipag-ugnayan o yung ating pong communication sa kanila. We need to remember these following rules para maging okay tayo sa bawat isa, para hindi tayo nag-aaway at maging ligtas ang ating pamilya. So unang-una po na dapat nating tandaan bilang isang miyembro ng pamilya, tayo po dapat ay igalang ang bawat isa. We need to respect each other. Kasi nga po, lagi nating tatandaan na ang paggalang sa iba ay nagpapakita po ng pagmamahal, lalong-lalo na sa mga mas nakakatanda sa atin. So ano po pa ang pwede nating paraan na pwedeng gawin? Pwede po tayong gumamit ng salitang po at opo. Halimbawa naman po kapag tayo ay nakikipag-usap sa iba, lalo nung ito ay mas matanda sa atin, pwede tayong mag-set ng excuse me po, makikiraan lamang po kung ikaw ay dadaan. Halimbawa, may sasabihin ka, sabihin yung, excuse me lang po, o ganun. So, lagi kang magpo-po at opo kapag tinatawag ka, anak. Bakit po, tay? Ikaw ay magpo-po. Ayan. So, dapat marunong tayong igalang, magkaiba man ang ating opinion, kailangan igagalang natin sila, lalo na kung sila po ay mas matanda kaysa sa atin. Ano pa? Pangalawang dapat nating tandaan ay magmahalan tayo sa ating pamilya. Kagaya po ng nasa larawan na inyong nakikita, kailangan hindi tayo nag-aaway-away sa ating pamilya. Napakahalaga na we need to love each other para po maiwasan natin yung hindi magandang pagkakaunawa na kung saan nag-aaway o nagbabangayan ang miyembro ng pamilya. Kasi kapag nag-away ang mga miyembro ng pamilya, masisira yung pamilya natin. Which is, hindi natin gustong mangyari. Kaya dapat mahal natin ang bawat isa, yan man ay bata, matanda, mahalin natin sila dahil kahit ano man ang mangyari, tanging pamilya mo lamang ang makaintindi sa'yo. So, walang ibang tao na pwedeng mong lapitan kundi lang ang iyong pamilya. So, mahalin sila. Lalo na kung hanggat ngayon, kasi hindi lahat ng mga pamilya ay kumpleto. Kaya napakaswerte mo bilang isang bata kung andyan pa yung nanay at tatay mo at mga kapatid mo. Kasi may mga tao na hindi na kumpleto ang kanilang pamilya. So magpasalamat, mahalin sila. Yan yung pwede mong gawin. Pangatlo, ay kung makikita nyo po ang nasa larawan, ano kaya ang ginagawa ng pamilya?
Opo, tama. Sila ay nagtutulungan. So kagaya ng kwento natin kahapon, ang pamilyang nagtutulungan nina Tatay Perez at Nanay Perez. So sabi daw po diyan, kailangan nating magtulungan. Bakit? Kasi mas mapapadali ang mga gawain kapag lahat tayo ay may ginagawa lahat. Mas mabilis na tatapos, hindi kagaya ng 'pag mag-isa lang siya na gumagawa, kung si nanay lang lahat, napapagod din 'yan. Kaya dapat kahit ikaw ay bata pa lamang, ikaw ay marunong ng tumulong sa anong paraan. Halimbawa, yung pagwawalis, o kaya naman kapag ikaw ay bagong gising, kapag natulog ka, ayusin mo na agad yung pinaghigaan mo. Ano pa? Yung 'wag magpasaway. So, tulungan sila sa gano'ng paraan, simpleng paraan. Malaki na po ang maitutulong ninyo na iyon sa iyong pamilya. So, pang-apat, sabi daw po diyan, kapag daw po tayo ay kumakain, tayo ay matutong magbigayan. Hindi lamang po sa pagkain, sa anumang bagay na mayroon tayo, we need to share. Sabi nga po diyan, ang pagbibigay, kapag daw po mas marami kang naibibigay, mas malaki yung babalik sa'yo. So, mas magandang tayo yung nagbibigay kaysa tayo yung binibigyan. So, dapat kapag may bagay ka, halimbawa pagkain, pwede mo i-share sa kapatid mo, i-share mo sa mama at papa mo. Halimbawa naman may damit ka tapos hindi mo naman na ginagamit, pwede mong ipahiram o ibigay na lang sa iba na miyembro ng pamilya na pwede pa nilang gamitin. So, magbigayan, huwag maging madamot. So, masama kasi ang pagiging madamot. Pag sinabi nating madamot, ibig sabihin nun, hindi ka marunong magbigay. At kapag hindi ka marunong magbigay, so hindi yun nagpapakita ng pagmamahal. So, kapag mahal mo sila, kailangan marunong kang mag-share. Okay po? So, magbigayan tayo sa ating pamilya. So, ano pa yung panglima? Kapag naman daw po tayo ay nasa harap ng hapagkainan, dapat daw po tayo ay palaging naguhugas ng pinggan ng kamay bago at pagkatapos kumain para maiwasang magkasakit. Halimbawa naman po na ngayon na pwede na tayong lumabas kahit paano, magsuot tayo ng face mask. So para maiwasan natin na tayo ay magkaroon ng COVID-19. So iniiwasan po kasi natin na tayo ay magkasakit. So yung mga paalala, simpleng paalala, pero dapat po yan ay sinusunod kasi nga po malaki yung magiging epekto niyan sa iyong pamilya. Susubukan natin kung talaga mang mas naiintindihan mo po yung ating pinag-usapan. So ulitin lang natin, dapat daw po kapag ikaw ay kapag miyembro ka ng isang pamilya, matuto kang gumalang, magbigay, mahalin, ano pa, sumunod. So lahat ng yon ay dapat mong ginagawa para maiwasan natin ang pagtatalo-talo. So subukan po natin sagutan itong mga to. So ito po ay pag-alam sa iyong mga natutunan. So kung hawak mo po yung iyong module dyan, or yung isinend ni teacher, sabay-sabay po nating sagutan. So meron ka pong 10 seconds or 10 segundo para sagutan po yung mga katanungan na nakalagay po sa ating pong screen. So sabi po dyan, basahin lang ni teacher, bilugan at kulayan ang mga larawan na nagpapakita ng maayos at masayang pamilya. You need to encircle and color the pictures that shows a good and happy family. Kapag daw po maayos ang pamilya, bibilugan mo siya at kukulayan. At kapag naman daw po hindi, wala ka pong gagawin. Okay? So magsimula po tayo sa unang larawan. Ito po ay larawan ng Muslim na kung saan sama-sama silang nagbabasa sa kanilang tahanan. Ano kaya yan? Bibilugan po kaya? O yan kaya ay hindi? Seconds. Okay po, time's up. So ang unang larawan ay larawan po ng pamilyang Muslim. So sila po ay masayang nagbabasa sa loob ng kanilang tahanan. So yan po ay, okay po, yan ay bibilugan. At pagkatapos mo daw pong bilugan, kailangan mo siyang kulayan. So kulayang mabuti. Okay po? Ayan. So yan po yung ating number 1. So kung yan po ang iyong sagot at iyong kinulayan, tama ang iyong number 1. Okay po, congratulations. Pangalawang larawan. O tingnan ang larawan na ito.
Nag-aaway ang nanay at tatay at umiiyak ang mga anak dahil nag-aaway ang kanilang mga magulang. Masaya ba yan at maayos na pamilya? 10 seconds. Bilugan ba yan? At kukulayan o hindi? Ano po kaya ang tamang sagot? Time's up. So ano po nangyari dyan? Yan ba ay maayos? Maayos ba kapag nag-aaway ang ating pamilya? Tumpak. Yan ay hindi bibilugan. Kasi nga po, pag sinabi nating maayos, dapat love nila ang bawat isa o nagmamahalan. Pero dyan sa larawan na ito ay nag-aaway. So wala po tayong gagawin dyan dahil yan ay hindi maganda at hindi yang masayang pamilya. Okay po, kung hindi mo yan kinulayan, tama rin po ang iyong pangalawang sagot. Very good. So, you don't need to color this one. Kasi nga po mali siya. Okay po? Pangatlong larawan. So tingnan po natin, sabay-sabay na nagdarasal ang pamilya. The family is praying together. Tama kaya yan? Ito po ha. So 10 segundo para sagutan. Okay po, time's up. Ano kaya sa tingin ninyo? So iyan po ay very good, Bibi Lugan. So sabi daw po dyan, kapag daw po nagpe-pray ang buong pamilya, mas maganda kasi bakit ibig sabihin daw po, ang center ng kanilang pamilya o ng kanilang buhay ay si Jesus. So maganda na dapat nagpe-pray tayo kasama ang ating family. So kung yan ay iyong ginagawa sa inyong pamilya, at kung hindi man, try. Sabi ni teacher, mag-pray daw po tayo palagi. Ayan. So, kung biniliwan mo yan at kinulayan, tama ang iyong number 3. Okay po, congrats sa mga bata. Okay po, next. Pangatlong number po natin ay sabay-sabay na kumakain ang mag-anak. Sabay-sabay kumakain ang mag-anak. They are eating their dinner together. Masaya ba yan at maayos na pamilya? 10 seconds. Okay po, good job. So ito po ay, ano kaya yan? Bibilugan at kukulayan or hindi? Tama. So yan po ay bibilugan. So ito po ay isang maayos at masayang pamilya. Siyempre kapag maayos at masayang pamilya kayo, sabay-sabay ding kumakain. So napakaganda na kahit man lang po sa isang araw ay sabay-sabay tayong kumakain kahit pa sabihin po natin napaka-busy na natin sa ating trabaho o mga ginagawa. Iba pa rin po na kapag ang pamilya ay sabay-sabay na kumakain. Ayan. Kasi ito po yung isa sa mga family bonding na pwede nating gawin, ang pagkain sa loob ng ating tahanan. So yan po ay kukulayan at bibilugan. So kung ito po ang iyong sagot, tama ang iyong number 4. Okay po, congrats! At ang pinakahuling larawan po natin ay ito pong nasa baba. Nag-aaway ang magkapatid. Masaya ba yan at maayos na pamilya? 10 seconds. Nag-aaway. They are quarreling to each other. Is it right? Is it a right family? Okay po, time's up. O ano kayang gagawin? Bibilugan ba yan? Opo, hindi bibilugan. Kasi nga po ito ay nagpapakita ng dahas o hindi maganda. So sabi nga ni teacher kanina sa aking tinalakay na dapat nagmamahalan. At ang pag-aaway ba ay bunga ng pagmamahalan? Opo, hindi. Kaya dapat hindi yan ginagawa. Iwasan at wag sana po na gagawin na nakikipag-away tayo sa ating mga kapatid o pamilya. Kasi nga po, pwede itong maging dahilan ng pagkasira ng ating pamilya. At kung hindi mo po yan kinulayan o hindi mo siya binilugan, tama ang iyong panglimang larawan. Okay po, congratulations. Ayan. Sino po ang nakakuha ng perfect score o tama lahat ng sagot niya? Okay po, good job and excellent sa mga batang ito. Sino nakakuha ng 4? Ayan. So kung meron man nakakuha ng 4, oh,
Better luck next time. Okay po, so galingan. May 3 pa ba? Pababa? Okay po. Sa mga mas mababa pa doon, mag-aral ng mabuti at namnamin yung tinuturo ni teacher. Okay po. So para mas maintindihan pa ang inyo pong pinag-aralan, dagdagan pa natin ang ating exercises o gawain. Punta po tayo sa sunod po natin na slide. Sabi po dyan, tandaan na dapat bilang isang miyembro ng pamilya ay marunong tayong sumunod sa mga patakaran ng ating pamilya. Ayan ha, matutong sumunod. So sabi po dyan, isa pang pagsubok, huling pagsubok po natin, isulat ang malaking letrang T kung tama at malaking letrang M kung mali ang nasa larawan. So kapag tama daw po, isusulat ang letrang T. Kapag tama. At kapag mali daw po yung nasa larawan, isusulat ang malaking letrang M. Ibig sabihin, mali. Okay po? So, i-ready po ang iyong papel. Sulatan na numbers 1 to 6. Okay? Numbers 1 to 6 po. So, bigyan ka ni teacher ng 10 seconds para isulat ang mga bilang. 10 seconds. Okay po, time's up. So sana po naisulat na po ang bilang numbers 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So unang larawan, ito ba ay tama o mali? Magsuot ng face mask kapag daw po lalabas ng bahay. Tama ba yan? T or letter M? 10 seconds. Okay po, time's up. So ang sagot ay tama. Ito ay letrang T. Tama po na nagsusuot tayo ng face mask kapag tayo po ay lalabas. So number 1 ay check. Kung ito po ang sagot mo, tama po ang iyong unang larawan. Okay po, next number 2. Mag-share daw po o magbigayan tayo sa ating pamilya. 10 seconds. Tama ba yan? O mali? Let's play! Share the food, magbigayan ng pagkain sa ating mga kapatid. Okay po, ting! Sa ano kaya sa tingin nyo? Tama o mali? Good job! Yan ay tama. So tama na tayo po ay nagbibigay sa ating mga kapatid o kapamilya. Very good. So kung yan ang sagot mo, letrang T, check ang iyong number 2 na larawan. Next slide tayo po. Number 3. Maghugas ng kamay para maiwasan ang coronavirus. You need to wash your hands properly for us na hindi magkasakit. Okay po, 10 seconds. Okay po. Ubus na ang oras. So, ano po ang tamang sagot? Ito ay tama. So, lagi dapat tayong maghuhugas ng kamay. Very good mga bata. Sana naman ay nasusundan si teacher. At okay po, pang-apat na larawan. Nag-aaway ang mga magulang sa ating bahay. Tama kayo yun, nag-aaway ang mga magulang? 10 seconds, hulaan ang tamang sagot. Isulat sa papel ang T kapag tama at letrang M naman kapag mali. Okay po, time's up. Ano kaya sa tingin nyo ang sagot? Bullseye. Tama po. Yan ay mali. Kasi hindi yan nagpapakita ng pagmamahal. Kapag nag-aaway-away tayo, masisira ang ating pamilya. Kaya yan ay mali. So, kung letrang M ang sagot mo, checkan ang number 4. Okay po. Next slide, number 5. Tingnan mabuti ang larawan. Magtulungan sa paglilinis ng bahay. Magtulungan sa paglilinis ng bahay. You need to help each other in doing the
household chores. Okay po, 10 seconds. Okay po, time's up. Yung ba ay tama, letrang T? Or mali, letrang M? Ano po kaya ang sagot? Good job, yan ay tama. So tama po na nagtutulungan para mas mapabilis ang mga gawain na matapos. Okay po, huling larawan. Magmahalan sa ating pamilya. You need to love each other. 10 seconds. Tama ba yan o mali? Okay po, time's up. So ito ay opo, tama. So tama tayo nagmamahalan sa ating pamilya. So sana po ay nakuha ng mga bata ang ating pong talakayan ng maayos. So congratulations po sa mga nakakuha ng tamang sagot at sa mga hindi naman po pag-aralang muli ang ating lesson. So isi-send ito ni teacher sa ating GC. Okay po, so ito po yung ating takdang aralin or assignment. I-video o picturean ng iyong sarili na nagpapakita ng pagmamahal o respeto sa iyong pamilya. You need to take a picture or a video showing your love and respect to your family. Example po nun, halimbawa, tumutulong ka sa mga gawaing bahay. So kung nakagawa mo na po yung output na yon, isend po sa GC para makita at ma-check ni teacher na tapos ka na. Okay po, so dun lamang nagtatapos yung ating pong lesson. At meron pa po ba na isa? So meron pa po pala na isa, so stop sharing ko lang po. I-share screen ko lang po yung ating pong next. So sasagutan lamang po natin itong ayan. Okay po. Meron pa rin po pala sa ating module. Share screen ko lang po ulit. Ayan. So ito po sa module, isi-send ko rin po sa GC. Sabi po dyan, pag-alam sa natutunan, panuto, bilo. So, natapos na po pala natin ito. So, yun lamang po at maraming salamat.